Recently nga guys, nagkaroon ulit ng Olympics at sa tagal ng panahon, ginawa ulit yun ngayong taon. I hope na nabalitaan nyo rin yung lalaking lalaban sa surfing na may tatak ng Jesus Christ dun sa may ilalim ng board niya. And pilit nga yun pinatatanggal sa kanya. Sakit lang isipin guys na yung nagbigay sa iyo ng kalakasan is hindi mo siya maipagmamalaki sa competition na yun. Siguro nabalitaan na rin ng iba sa inyo guys yung sa batang babae na sinabi niya dun na si Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Pero sign language lamang nga yun. Kaya guys, ipagdasal natin sila dahil napakalaki ng pagsubok na pinagdadaanan nila ngayon at noon. At ito nga ang pinakaalam natin, ang paggaya sa banal na huling hapunan nang may panglalait, walang paggalang at kalapastanganan. Ngayon, pati na rin ang France ay nakikiisa sa paglapastangan sa Panginoong Hesukristo. Huwag na rin tayo magulat guys kung isara na rin nila ang kanilang bansa para sa mga Kristiyano. Dahil ganito na ang ginagawa ng mga kilalang bansa katulad na lamang ng North Korea, ng China at ng Israel. Sa North Korea, ang pamilyang yon ang tinuturing nilang Diyos nila. Sa China guys, ipinagbabawal doon ang Christian Church. Kaya naman yung mga Kristiyano doon, gumagawa na lang sila ng underground church na doon sila nag-worship at kapag tinry nyo i-search yun, makikita nyo na napakarami nga nila. Ngayon guys, sa Israel naman, pinagbabawal na ang pagpipreach nga doon. At kapag nahuli ka nila, ikukulong ka nga nila. I think mga nasa 1 to 2 years yon, depende sa ginawa mo. And then, pinagbabawal na rin nila syempre yung Bible. Tapos, yung mga doon, mga Hudyo, hinahamak na rin nila yung mga Christian. Kaya umaalis na lamang sila doon. Yun guys, napakalapit na nga natin talaga sa mga huling araw. Sinasara na ng mga bansa ang kanilang bansa para sa ating mga Kristiyano. Yun nga guys, nung mga nakaraang araw nga, natakot nga talaga ako kasi nakikita ko na yung mga sinasabi sa Bible na mangyayari bago yung mga huling araw. Ngunit hindi nga tayo dapat matakot guys. Ayan ay sinabi ng 365 na beses sa Bible. Katumbas ng 1 taon sa atin. Kaya naman kada taon at kada araw natin dito sa lupa ay hindi nga tayo dapat matakot dahil kasama natin ang Diyos. At ang Diyos Espiritu Santo ay nananahan sa atin.